Iba't ibang klase ng alak. May matapang, may matamis, at katamtaman. Napakasarap lalo na kung may yelo at samahan ng masarap na pulutan. Napakasarap mag-inuman lalo na kung kasamang barkada. Nandyan ang kwentuhan, kulitan at kadramahan. Ang alak ay isa sa pinakasikat na inumin sa buong mundo. Maraming tao ang nag-i-enjoy sa pag-inom ng alak, lalo na sa mga espesyal na okasyon o sa pagtatapos ng isang mahabang araw. Ngunit alam mo ba na ang alak ay hindi lamang masarap, kundi mayroon ding mga health benefits. Lalo na ang red wine na may mataas na nilalaman ng antioxidant at iba pang mga sangkap na nakakabuti sa ating katawan. Ngunit bago natin simulan, mahalagang malaman na ang mga benepisyong ito ay nakukuha lamang sa katamtamang pag-inom ng alak at hindi sa sobrang pag-inom na maaaring magdulot ng mga masamang epekto sa kalusugan at kaisipan ng tao. Ang sabi sa Epeso 5, versikulo 18, huwag kayong maglalasing sapagkat sisirain lamang niyan ang inyong buhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng espiritu. Ano ba ang kadalasang epekto ng labis na paglalasing? Una, pagkakaroon ng sakit sa atay na nauuwi sa matinding karamdaman na sanhi ng kamatayan. Pangalawa, madaling uminit ang ulo, nawawala sa tamang katinuan. Pangatlo, gumagawa ng kahalayan sa labis na kalasingan. Ang sabi sa Biblia sa 1 Korinto 6, versikulo 9 hanggang 10, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasampa sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Malinaw sa nabanggit, kasama sa walang bahagi sa kaharian ng Diyos ang naglalasing. Aminin man natin sa hindi, ang lasing ay nakikiapid, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa babae at kapwa lalaki. Ang lasing ay laging naghahanap ng away. Ginagawa rin pangtulog ang alak. Ginagamit din ang alak sa pagnanasa sa isang tao. Kapatid, aminin ko rin na ako po ay adik sa pagiging lasinggo. Ilan sa nabanggit sa Biblia ay ranas ko po dati na ayaw ng Panginoon. Ito po ang bisyo na nakasanayan na mahirap tanggalin. Pagkat lahat ng barkada ko at pinsan ay nagbago ang pagtingin sa akin. Ako daw ay hindi na nakikisama. Hindi na daw ako dating kasama nila sa kalukuhan, usapang walang kabuluhan. Simula nang bitawan ko ang paglalasing ay guminhawa ang aking buhay. Kapag sa barkada ko sinabi ang aking problema, pinagtatawanan pa ako at sinasabihan, itagay mo na lang yan.
Ngunit mas masarap ibanggit ang lahat ng iyong dinaramdam sa Panginoon pagkat gumagaan ang pakiramdam. Dati kung ang pera ay napupunta lang sa alak, ngayon ang pera ay nagagamit na sa may kabuluhan. Nag-iba man ang pagtingin sa akin ng mga kaibigan ko at kaanak, may ibinigay naman ang Panginoon sa akin na mas higit pa sa kaibigan at kaanak. Ang kapatid ang turing at sila ang naging pamilya ko na kasama sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang sabi sa Mateo 12, versikulo 47, 50, may nagsabi kay Jesus, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. Ibig nila kayong makausap." Ngunit sinabi niya, "Sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid?" Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, "Sila ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sinong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit, iyon ang aking ina at mga kapatid." Kaya kapatid, hindi pa huli ang lahat. Maaari ka pang magbagong buhay at lumabas sa dilim ng iyong nakaraan. Lumapit ka sa Diyos at isurrender ang iyong sarili sa Kanya. Yun lang po kapatid. Salamat at God bless po sa lahat.